Hi guys, welcome back to Yanni's Room. Tara, pasok, feel at home. I am sorry, walang Thursday ep last week, pero meron namang Sunday ep. And yes, yung Sunday eps na yun ay magiging regular na starting starting last week. So this week meron ulit. Okay. Baka iniisip nyo, grabe anong angle to? Bakit iba yung angle? Because guys, sobrang gulo ng kwarto ko right now. Inaayos ko yung kwarto ko. Like, literally sa likod ng camera na to yung mga gamit ko. And then wala yung table ko kasi pininturahan ko siya, etc. etc. So medyo magulo talaga yung kwarto ko right now. And kaya sabi ko, okay, ito lang yung maayos na corner. Ito yung may papakita ko sa inyo. Grabe, hindi naman sa I am going through it, pero I feel like I am going through a creative block lately. Which is weird. Kasi feeling ko, if anything, creatively stimulated ako this past few weeks, this past few months. Umaattend ako ng script writing workshop, gumagana yung utak ko, okay? Nakakagalaw na ulit ako. I mean, nagkakaroon na ako ng physical movements. I am out and about. Kumikilos ako. So, hindi ko alam bakit pagdating sa podcast, like, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Like, umupo ako dito, Tuesday na guys, sa timeline namin, sa timeline ng team ko, late na ako na mag-submit ng episode. Kasi dapat by Monday meron na ako na isubmit eh. And yes, ideally, dapat nagtatambak kami ng episodes. As in, yun talaga yung plan namin, magtatambak ng episodes. But, knowing Yanni Hatisu, challenge yun sa akin, honestly, kasi hindi ko nagagawa yung simultaneously in a week. Like, 2 days, meron akong idea. What makes Yanni's Room fun for me is, ano kasi talaga siya, random burst of energy and ideas. Like kung ano yung gusto kong i-shoot this day, para siya magka-come to me in a, like, epiphany. And so, yun yung i-shoot ko today. And I am so passionate sa pag-talk about it kasi alam ko na yun yung gusto kong pag-usapan for the day. However, ang cons nun ay, hindi nga siya nangyayari like daily, so nahihirapan ako magtambak ng episodes. Ideally talaga, dapat, Monday ng week na to, nakapag-submit na ako ng episode para ma-edit for the Thursday ep. Or like makapagtambak talaga ako beforehand. Minsan naman nagagawa ko, minsan hindi. And itong week na to, late na ako. Tuesday na eh. Struggle talaga for me na mag-shoot. Feeling ko para akong nasa slump. Okay? Like, uupo ako dito, tapos, dapat, ang gagawin ko is, as in, ang itatitle ko dapat sa episode ay, This is a filler ep. Kasi I need to upload a Thursday ep dahil second week na to na mawalang Thursday ep if hindi ako mag-upload. Ang initial plan ko ay sagot ng slam book questions. Kasi masaya. Alam nyo, meron topics that come out of those, very random na prompts. Okay? Kaya mong daldalin yun eh. Pero, feeling ko disservice siya to me. Ang OA ng disservice. Feeling ko kapag ginawa ko yon na this is a filler ep, I am submitting to my own laziness. Is it harsh? Is it harsh? Kaya habang naliligo ako kanina, bigla ako napaisip. Sabi ko, actually, what if I talk about creative blocks? Creative slumps? Kasi if bigla na lang talaga ako maglabas ng, this is a filler ep, nagsagot ako ng slam book, I can do that episode. I can do that. That's fun. Pero alam ko na ginawa ko yun dahil lang wala ako maisip. Feeling ko, ang lazy nun to me, and hindi siya creatively satisfying. Parang, I do not want that. Ayoko maging practice ko yun sa sarili ko. Kasi alam ko na pag ginawa ko yun once, gagawin ko yun ng tuloy-tuloy. And gusto ko talaga na, job to eh. Like, job ko to. Parang, kailangan ko i-challenge yung sarili ko pa ulit-ulit. To keep the podcast, to keep me going actually, hindi lang to keep the podcast going. Once mag-submit ako sa ganong type of work, alam ko na any na lang ako. And ayoko nun. Medyo dangerous territory yon for me.
kilala ko ang sarili ko. Kasi guys, ang pagpo-podcast, alam nyo, any type of digital work, content creating, it is a creative work. There is a lot of work that goes into paggawa ng gantong content, okay? Kasi baka iniisip ng mga tao, like, uupo ka lang doon, tas dadaldal. Well, yes! Like, malaking part ng pagpo-podcast ay yun. Uupo ka, nadaldal ka, and hahayaan mo lang na mag-flow yung mga bagay-bagay. Kaso kasi guys, meron talaga, may work that needs to be put into it. Aside from dun sa technical like editing, ito pag-set up ng light, pag-set up ng camera, yung work of, okay, hindi enough na may ideas ka. Kailangan mo siyang i-outline and kailangan mo siyang planuhin paano mo siya ipapackage. Okay, may ideas ka, pero anong purpose anong magiging purpose ng episode mo? Anong point na gusto mong i-make with the episode? Is it because gusto mong mag-channel ng nostalgia? Kasi meron ako mga nagawang episodes na for nostalgia. Is it because gusto mo lang mag-self-reflect? May purpose okay? Kahit ang mundane ng topic, may purpose. So, may work doon. Another work that gets, tama ba yung grammar? Another work na required sa pagpa-podcast, and nasabi ko to sa interview, and honestly, nung naisip ko siya, sabi ko, ang talino ko dun. Sa pagpa-podcast, and I think anytime, kasi ang pagpa-podcast, guys, storytelling siya. Okay? It is a creative work kasi storytelling siya. You tell stories. Malaking part na pagpa-podcast ay yung experiencing. Okay? Just like any other creative work. Writing, filmmaking, making music, malaking part nun ay yung pag-i-experience. Anong ikukwento mo kung wala kang nai-experience? Anong ikukwento mong storya kung wala kang storyang alam, nararamdaman, and like, dinadigest? Diba? So, sobrang laking bagay nung pag-experience. I feel like huge part of, in English ko lang, sobrang laking bagay, huge part. Malaking part siya ng work of being a creative. Yun pa lang alam nyo actually, yung pagtanggap pa lang sa title na creative. Kasi, nung pumasok ako sa industriya, check. Nung nag-start ako mag-content creating, work naman na ang digital media. As in, may mga YouTubers na pinagkakakitaan siya. Meron na talaga. But at that time, kasi parang long-form content talaga yung pinaka-in. Noong time na nag-start ako noong 2017, 2018, yes, meron naman mga vines, may mga kumikita na sa short type of content, pero hindi siya as full-blown as how content creation is right now. Na parang full-blown career na talaga ang content creation right now, na kapag tinanong mo ang isang bata, anong pangarap mo maging? Gusto ko maging content creator. That is a valid answer. Pero noong time na yon hindi Parang nagko-content ka, yun yung job mo, medyo hindi pa siya as accepted or as conventional before. Hindi pa fully nare-realize ng mga tao yung potential of content creating as a professional job. And, as a means to have livelihood and as a means to be creative. I think personal experience ko. So, for the longest time na nagko-content ako, nagkaroon talaga ako ng hard time accepting na I am a creative and this is a job. Siguro, nung time na yun, like, nag-aral pa ako kasi kumukuha ako ng degree. Sa isip ko, parang yung content creating, I can do it on the side, and then, kukuha ako ng mas conventional na job, like mag-a-apply ako sa mga media companies, kailangan makapasok ako sa gantong industry, ganyan. Pero yung content creating, andyan lang siya, gagawin ko lang siya for fun, for my passion, ganyan. Until nag-start ako mag-earn, and until hindi ko na na-realize na yung nagpa-fund ng college ko, nagpa-fund ng buhay ko, ay yung content creating. And dun ko lang siya na-realize na, job ko siya! Kumikita ako sa kanya. And at the same time, meron akong puso at meron akong utak na binubuhos sa pag-create ng content. I am a creative. Yes, I can say that confidently right now, pero I guess younger me would have a hard time telling people na, creative ako Kasi hindi ko alam if na-reach ko na ba yung standards para tanggapin sa sarili ko na I am a creative. And I think a lot of people, a lot of creatives, a lot of artists, feeling ko nagiging struggle din nila yun sa simula, na parang, valid ba ako?
napasok ko na ba naabot ko na ba yung standard para tawagin yung sarili ko na isang creative at isang artist? Alam nyo, ang answer is yes. It is always yes. If you create something, if you put your heart into it, you are a creative. Even if hindi ka pa nagmo-monetize sa work na yon, sa gawain mo na yon, you are a creative and you are an artist. Eventually, matututunan mo how to embrace it more and how to improve sa craft mo. Pero sobrang laking bagay nung pag-accept muna sa sarili na, yes, artist ako. And yes, creative ako. And yes, ito yung gusto kong i-pursue na path for me. Bakit ko yun diniscuss muna before ako dumiretso sa creative block? Kasi, well, sa term pa lang na creative block, like, ano na yung creative eh? Hindi mo nang i-acknowledge sa sarili mo na isa kang creative bago mo masabi na meron kang creative block. Kasi, feeling ko, kapag hindi mo tinatanggap na creative ka, kapag nagkaroon ka ng moments na creative block, lagi mo lang i-invalidate yung sarili mo na, oh my God, lazy lang ako right now. Sobrang shit ko lang right now, wala akong maisip, kailangan mo munang tanggapin sa sarili mo yung role na, okay, creative ako and I am going through this na para akong nasa slump. Okay? So, kaya ko yun diniscuss kasi, yun, creative blocks. I've had a lot. Okay? And, creatives talk about it, artists talk about it kasi normal siya. As in, you experience it. Talagang may mga times na para kang, oh my God, wala talaga ang pumapasok sa isip ko right now. May mga times na parang flop era mo. Okay? Yun. Pero alam nyo, kaya ko siya siguro bringing up right now kasi feeling ko I'm going through it. And, nag-iba yung definition ko ng creative block. Okay, ano ba muna yung creative block? Ito talaga yung mga times na para kang uninspired, girl. Walang pumapasok na idea sa isip mo, hindi ka makapagsulat, hindi ka makagawa. Para kang, para kang bato. May mga times kasi na dire-diretso kang magbuhos, dire-diretso kang mag-work. Kaya mong kaya mong magsulat, ang bilis mo mag-isip. May mga times na ganun, sobrang inspired ka, like buhay na buhay ka sa kung ano mang emosyon na nararamdaman mo. Okay, sobrang importante kasi ng emotion sa creative work. Ito, natutunan ko to kay Sir Ricky Lee. Actually, feeling ko marami akong mga sasabihin na statement sa episode na to na most probably natutunan ko kay Ricky Lee. Kasi analo ko natutunan sa kanya, damn, ganito pala yung feeling ng magkaroon ng mentorship. Sinabi ko sa previous episode ko na isa sa goals ko talaga ang mentorship. And 2, makisalamuha sa ibang creatives. You learn so much from other people. You learn so much from other people's processes. And so, going back, nag-search kasi ako ng interview niya kanina. Yung sinabi niya na parang binubuhay siya ng pag-ibig. Tama ba? Like, biggest emotion niya in writing is love. And if mali ako, I am sorry. Hindi ko maalala kung tama yung binasa kong interview. Pero yes, kasi may mga articles na in-interview si Ricky Lee. And sinabi niya yun. And honestly, yes. Totoo yun. Kaya iba yung inspiration mo kapag heartbroken ka. Iba, ang dami mong nasusulat kasi nasasaktan ka. At meron kang binubuhos na emosyon. Iba yung nagagawa mo kapag kapag in love ka, kapag nagmamahal ka, iba yung nagagawa mo, iba yung naisusulat mo. Iba kapag galit ka. I'd say, in my case, yung sa podcast episode ko about commuting moments, alam kong ang passionate ko about it. Kasi like, until now, andito yung bubog ko sa pagko-commute. And so, nung ginagawa ko yung episode na yon, ang free-flowing lang niya for me. Kasi alam ko kung ano yung gusto kong sabihin dahil coming siya from my own experience and grabe yung emotions na meron ako for that topic. And so, I am like creatively inspired ka, creatively stimulated ka. Tuloy-tuloy kang gumawa kasi buhay na buhay yung emosyon mo. May mga times na, paano kapag hindi buhay yung emosyon mo? And I feel like yun yung tinatawag na, like creative in a creative slump, in a creative block. Para kang, sobrang uninspired mo lang. Alam nyo,
dumaan to sa isip ko nung isang araw. Feeling ko, napalook back lang ako sa isang relationship. Sa isang past relationship that I had with a person who is a creative and who is an artist. Tapos naalala ko, nagkaroon ako ng insecurity before na, what if hindi ko siya nai-inspire? Like, yes, mahal niya ako. Pero what if hindi ko siya creatively nai-stimulate? What if hindi ako creatively inspiring for this person? Hindi ko siya napupush to create. Hindi ko kasi maalala kung saang movie ko siya napanood. Meron akong movie napanood na gano'n eh. Na minsan guys, may mga relationship na parang hindi ka nai-inspire. Like, it's just, hindi ka buhay. Hindi ka napupush to create. Ewan ko, dumaan lang yun sa isip ko nung isang araw. And siguro nabanggit ko lang siya right now kasi nasabi ko yung concept ng creatively stimulating, creatively inspiring. And so yun, yung mga creative slumps, para kang like ganito. Hindi ko alam kung anong gagawin. Na-experience ko to even sa content creating. Hindi lang sa creative work na writing Kasi guys, ngayon lang ako nagsisimula magsulat. I mean, nagsusulat naman na talaga ako before, pero for my own consumption lang. Hindi ko siya sineseryoso na interest kasi feeling ko, tama ba na magsulat ako? Am I creative enough? Ayun na naman yung question Valid ba ako para like magsulat? Okay lang ba sa akin na i-own tong interest and skill na to? Can I call myself a creative and a writer? Pwede ko ba siyang gawin? Recently ko lang talaga siyang sinimulan kasi nag-apply ako sa workshop dahil gusto ko siyang i-own, okay? Alam kong I can write, pero nakakahiya. Hindi ko alam kung bakit within myself meron akong shame na nafe-feel sa pag-own up nung creative interest na yon na writing. Anyway, going back, may mga times na nagkaroon din talaga ako ng creative slump sa pagko-content. Like, hindi ko alam kung anong ilalabas kong skit. Hindi ko alam kung anong ilalabas kong content. Alam nyo kasi, this year, tinatry ko na mas maging spontaneous sa content ko. Meron kasi akong gantong feeling na kailangan planuhin ko muna, like kailangan planado lahat ng content ko. Kailangan naman kasi talaga. Very spontaneous naman yung content ko eh. Pero kasi hindi ako yung tipo ng content creator na I can, like maglalabas ako ng camera tapos videoan ko lang randomly kung ano yung nangyayari. And then i-upload ko na yung moment na yon. Usually yung content ko skits, di ba? So parang planado yun, may script yon, kahit sobrang rough, may concept yon in my mind na pinag-isipan ko na muna. And then i-edit. Mostly ganun yung content ko eh. Kahit like, ina-snap ko lang siya nararamdaman. Parang, karamihan, skit talaga. Recently, tinatry ko na mas maging spontaneous. What if like, itong moment lang na to, i-content ko to, i-post ko to, ganyan. Kasi ang daming times na nagkaroon talaga ako ng gano'n, na nagka-college ako, nung college ako, na nasa LB ako, na sobrang dami nangyayari, pinagsasabay ko yung work and then studies ko. Tapos, iniisip ko na kailangan ko mag-skit. And yun yung time na hindi talaga ako consistent mag-upload. Hindi naman ako consistent mag-upload actually, mas consistent na ako mag-upload ngayon. Hindi nyo na pwedeng gamitin against me yan. Pero kasi nung student ako, hindi talaga ako consistent mag-upload. So that time, nag-iimbak ako ng concept na ideas pa. Nag-iimbak ako ng mga concept para sa mga skits. And may mga time na nag-feel ko na parang, fuck, wala akong maisip this week. Hindi ko alam kung anong ilalabas ko. Namomroblema talaga ako. Like, I was in a slump. Feeling ko, like, creative block siya that time. Pero hindi ko siya matawag na creative block kasi nga hindi ko matawag yung sarili ko na creative. So, nagagalit lang ako sa sarili ko kasi iniisip ko, tamad-tamad ko, hindi ako nag-upload, bakit ganyan? Yun yung time na, and until now, nare-receive ko tong statement na to. Like, sinasabi sa akin ng mga tao na, Yani, nawala ka sa FYP ko. Like, bigla ka talaga nawala, no? Hindi ka, nag-stop ka mag-upload. And every time nare-receive ko yun before, para napapaado ako, like, uy, kasi hindi naman ako nawala. Like, nag-upload ako nung college ako. Nag-upload ako nung nasa school ako. Pero agree ako na I wasn't as visible as I was nung time ng senior high school ako. Nag-start ako ng Yani Hatisu. Sobrang ingay ko sa Twitter eh. Tapos nag-ingay din ako sa TikTok. And then, maingay din ako nung time ng GNB. And then after GNB, alam ko na yung time na yon, yung 2022 to 2024, I'd say,
nasa LB ako, in college ako, yun siguro yung masasabi ng mga tao na nawala ako. And, aaminin ko, may part na parang, na-hurt ako doon sa nawala ako. Kasi, hindi man ako nawala eh. Nag-upload ako. Pero I had to accept that. Kasi totoo naman. Hindi ako nawala. Pero, alam ko naglaylo ako. Kasi sabi ko, nag-aaral ako. Alam ko na marami akong bagay na prioritize that time over creating content consistently. And for the longest time, talagang binubugbog ko yung sarili ko because hinahabol ko yung visibility na yon. And yun yung time na sobrang dami ko rin talagang slump, sobrang dami ko rin talagang flop era. And nung graduate ako, crisis sa akin na yung tinatry kong i-navigate yon. Na, okay, ngayon na meron na akong time, paano kaya ako makakabalik dun sa visibility na yon? Mas magiging consistent. And consistently magpo-push out ako ng ideas. Paano kapag flop era ko ulit? Ganyan. Wala na akong reason para sabihin na creative slump, creative block. Kasi that time, focus na lang ako sa pagko-content. Okay? Yun yung ko experience ko with creative blocks and creative slumps. May mga time na talaga na parang I am an empty shell. But recently, nung nag-start ako mag-workshop, I learned something new. Alam ko kay Ricky Lee ko to natutunan. Alam ko kay Ricky Lee ko to narinig, pero hindi ko mahanap yung statement. Like, sinesearch ko siya kanina, hinahanap ko dun sa book, kasi meron trip to Quiapo eh. Binigyan kami ng scriptwriting manual, yung book niya na trip to Quiapo. And hindi ko mahanap. So, kung hindi pala si Ricky Lee yung nagsabi, I am sorry, huwag niyo na siyang i-quote. I-quote niyo na lang ako. Pero alam ko, maybe dun sa workshop ko to natutunan, and alam ko narinig ko na siya sa ibang writers, na there is no such thing as a writer's block. Alam nyo, nung narinig ko yun, sabi ko, Kasi guys, parte talaga ng pagiging creative, like parte talaga ng process yung pauses. Yung pahinga, yung tulala, may mga, kailangan mo yung moments na yun. Kasi may mga moments na kailangan mong huminto, tumingin, at makiramdam lang muna. Hindi ka laging tuloy-tuloy, na para kang para kang sewing machine na, hindi eh, may mga, kailangan mo talagang tumulala. Part siya ng process. Pero iba kasi yung pause sa slump eh, and sa block, kasi pag sinabi mo block, like, boosh ka talaga. Pero nung sinabi na, there's no such thing as writer's block, or like creative block, hindi siguro yun yung exact statement. Pero, yung natutunan ko doon ay, yung mga, alam ko talaga kay Ricky ko talaga na narinig. Pero kung hindi, I am sorry. It's my goldfish brain. Sabihin ko, it's the hydrocephalus. Pero, there's very forgetful talaga ako. Pero when sinabi niya na yung mga manunulat, nagsusulat tayo, yung pagsusulat para sa mga manunulat ay parang paghinga. You do it naturally. You do it involuntarily. Ginagawa mo siya kasi yun yung pinaka-normal at casual na bagay sa'yo. Nagsusulat ka na para bang humihinga ka. Ganun siya. Hindi siya, paano may pronounce ang core? Chore? Chore, right? Hindi siya chore. Parang mali ata yung pronunciation ko. Ano ba yung word na chore? Parang ilang taon ko na ata siyang like struggle banggitin. Hindi siya task na you have to put yourself out para gawin. Writing comes naturally to you as a writer. Para lang talaga siyang paghinga. Feeling ko sa atin as creatives, creating comes naturally to us just like breathing. Sabi niya sa isang interview, ito kay Ricky Lee ko to na parang pakiramdam niya parang lagi siya nagsusulat. Kapag nagsasalita siya, sa utak niya nagsusulat siya. Kapag nag-iisip siya, nagsusulat siya. It just really happens. Meron siyang ginawang, merong task na tinuro niya sa amin na if you feel like you are experiencing a writer's block, every day, every morning, i-challenge mo lang yung sarili mo na magsulat. 20 minutes. Kung ano lang gusto mong isulat. And then you're writing. Diba? Nagsusulat ka na nun. Oo, hindi ka pa nagsusulat ng isang sobrang gandang pyesa, pero nagsusulat ka na nun. So, in a way, na-overcome mo na yung writer's block na sinasabi mo. Tapos meron pa siyang sinabi, si Ricky Lee, sabi niya, siya as a writer, kasi kalat yung ano niya utak niya. So, like, nag-work siya on multiple scripts at a time. And natutunan ko rin yun kay Direct Tonet.
sa isang, alam ko sa podcast episode, na siya pa nagsusulat siya ng script, dalawang script, para kapag wala na siya maisip dun sa isa, lilipat siya dun sa isa. Parang palaging gumagana yung utak. Like, it comes so naturally to you, kaya kong gawin. Kung wala akong maisip sa'yo, gagawa ko dun sa isa. And yun yung natutunan ko kasi pareha silang ganun. Parang yun yung pareha silang ginagawa. And sabi ni Ricky Lee, use your defect to your advantage. If tingin mo ikaw, isa kang chaotic na manunulat, na hindi mo kaya mag-focus sa isa, hindi gawin mo, gumawa ka ng marami. So, palipat-lipat ka. So, makakatapos ka. And feeling ko, for me, na-reframe yung meaning ng writer's block or creative block for me. Naisip ko, totoo naman, feeling ko hindi talaga tayo nagkakaroon ng writer's block. Hindi, sorry kung ang invalidating pakinggan, pero hindi nangyayari yung wala kang laman. I feel like hindi siya totoo. Kasi napaisip ako kanina sabi ko, oo nga, okay, sige. Creative block? Wala ba talaga ako maisip right now? At ang totoo ay hindi. Sobrang dami kong ideas. Alam kong sobrang dami kong gustong idaldal sa podcast. Nakalista It's just that feeling ko, hindi ko siya magawa ngayon kasi gusto ko pang paglaanan ng oras. Like, para mag-research pa before ko ilabas yung topic, before ako magsalita. So, hindi sa wala akong maisip na episode, feeling ko lang hindi pa fleshed out yung kulang pa ako sa impormasyon para ilabas yung topic na yon. So, naisip ko, wala akong maisip. Pero ang totoo lang, sobrang dami. Okay, ang dami ding factors na nagka-come into kapag meron kang creative block or writer's block. Creative block? Creative clog. Bangis! Akala mo sobrang talino talaga niya. Maybe may nakapag-isip na ng creative clog. Eh di sorry. O basta sasabihin ko siya dito sa podcast ko. Feeling ko, rather than creative block, meron tayong creative clog kapag tinanggap mo na lang sa sarili mo na wala kasi ako maisip I feel like yun yung laziness. Maybe disservice siya to yourself. Alam nyo, even yung mga pinaka-random and mundane na iniisip natin, kapag naisulat natin siya, kapag na-verbalize natin siya, creation siya in itself. Okay, hindi siya creative masterpiece, pero isa siyang creation. Nagawa mo siya, nailapat mo siya, nailabas mo siya. Okay? Instead of iwan mo na lang siya sa vacuum inside your body just because sabi mo, wala ka lang talagang maisip, wala ka lang talagang magawa. I feel like instead of submitting to that thought na, wala akong magawa sobrang uninspired ko right now. Wag natin yung gawin. Kasi feeling ko, the more that we do that, the more na, feeling ko laziness talaga siya. Hindi natin siya tinatawag na laziness, pero in a way, parang siyang form of laziness and disservice siya to yourself. Siguro magandang challenge talaga yon sa sarili natin na i-push yung sarili natin to create and step up. Okay? Nung naisip ko tong topic na to kanina, sabi ko, okay, feeling ko I am going through a creative slump. Then why do I not? Bakit di na lang yun yung pag-usapan ko? Kasi ito yung feeling na alam ko right now. And alam ko na kaya ko siyang i-discuss. Okay? Siguro kinailangan ko lang hanapin kung ano yung magiging purpose kapag tinok about ko siya sa episode. Kasi pwedeng ang magiging trajectory ng episode na to ay sabihin ko lang sa inyo na, guys, wala talaga ako maisip right now. So ano yung challenge for me? Feel ko ang naging challenge for me is, paano ko siya i-explain sa inyo just in case na-experience nyo din siya? And how can we overcome it? Ako, hindi ko pa masasabi completely na alam ko kung paano siya i-overcome. Pero yung fact na nagawa ko siyang, yung fact na na-discuss ko siya, na-explain ko siya in an episode, feel ko this is a way to overcome it. I think the answer is to push, just create. Isulat mo, i-journal mo, ilabas mo siya. Okay? Huwag mo siyang hayaang mawala sa void. Yung mga thoughts na pinapalagpas natin, kasi tingin natin, wala lang yan Alam nyo, huwag nyo hayaan na lumagpas siya. Isulat nyo. Minsan kapag binalikan nyo, parang maisip nyo, may pwede ako magawa tungkol dito.
Alam niyo yung notes ko, like yung notes app ko, puno-puno siya ng mga ideas na sobrang, sobrang random. Kasi may mga times na nakakaisip ako ng isang story or isang compelling question. Sabi ko, pwede ko itong i-talk about sa podcast. Habang nakaupo sa kubeta, habang naglalakad sa labas, habang pinapatae yung aso ko. Sorry, bakit puro tae yung nabanggit ko? And so, pwede ko siyang balikan in the future. Pero kung hinayaan ko lang siyang mawala, wala akong magagawa about it. Okay. So, I feel like when we experience yung creative block, it's important na, or should I, like, kung paano ko tawagin creative clog, importante na alamin ano yung nakaharang dun sa kanal ng pagkatao mo. Okay? And then, isa-isahin mo siyang tanggalin. I feel like magandang start yon. Magandang start yon kapag you are going through something like this, isipin mo, okay, ano yung humaharang sa akin right now? Ano yung iniisip ko kung bakit, ano yung, basically, anong talaga yung humaharang? Ano yung gusto kong unahin, baka pwedeng gawin ko na lang yun muna. For me, ang humaharang talaga ay oras. Meron akong gustong topic, pero hindi ko pa siya nare-research fully. And then, gusto ko kasing maglinis muna. So, maybe unahin ko muna linisin to bago ko i-discuss yung topic na yun. Yes. Ang topic ko kasi na gusto talaga i-discuss ay when women in films, like female characters sa mga films, na pumipili ng love over their career. Yes, meron akong thoughts about that. And I guess feminist approach sa mga films. Pero hindi kasi ako very knowledgeable about it pa. So, hindi ko pa siya mapag-usapan. So, minamadali ko yung sarili ko kagabi na mag-research. Ang kaso may ginawa ako kagabi. Tapos, dumating na yung umaga ngayon, na, sabi ko, fuck, wala na akong oras, tapos wala na akong topic. Sabi ko, wala na naman ako may lalabas na episode this week. Oh my God, meron na naman akong creative block. Girl, that is a lie. Hindi sa creative block. Meron ako ideas Sobrang dami kong ideas. Kinulang lang talaga ako sa time. May nakaharang. It's a creative clog. And so, I feel like, ang saya na napag-usapan ko siya ngayon sa episode na to. Kasi, it really happens. It's bound to happen. Palagi siyang mangyayari. Hindi natin siya may iwasan. And it is actually part of the process. So, yon siguro, if isa-sum up ko yun, alamin, how do you deal with creative clogs? Alamin, ano yung nakaharang? I-solve kung ano yung mga nakaharang na yon unti-unti. Tanggapin na minsan kailangan mong tumulala. And, just create. Kahit hindi mo pa magawa yung gustong-gusto mo talagang gawin, yung plan mo talaga, kunyari isang malaking script na kailangan mo talagang isulat, kahit hindi ayon, magsimula ka sa ibang bagay, magsulat ka, ano naisip mo today. Feeling ko, makaka-stimulate yun sa'yo unti-unti until makaya mo nang gawin yung bigger thing. Ito pa pala, isang concern sa creative clog is kapag job mo ay maapektuhan. For example, job mo talaga maging creative. Tapos nagkaroon ka ng creative clog. And then meron kang deadline na kailangan mong i-follow. Anong kailangan mong gawin? Hindi ka makakilos, pero meron kang kailangan i-achieve. Ano ko natutunan ko din sa workshop? Minsan talaga kailangan mong lunukin. Walang ideal na answer na parang kailangan ko muna magpahinga para bago ako makagawa. Ako kasi meron akong advantage dahil freelancer ako. Pero kasi may mga deadlines akong sinusunod sa mga brands kapag need ko na mag-submit ng script. And may mga times na wala talaga akong maisip. Kapag ganun talaga, kinakailangan ko mag-ask for an extension. Pwede na. I-extend mo na yung script kahit bukas. Kailangan ko lang talaga ng time. May advantage akong ganun. Pero minsan kasi, minsan wala ka ng ganung luxury na manghingi ng extension Tama ba ako ng pronunciation? Luxury. Wala ka ng ganung privilege. Wala ka ng ganung perk na manghingi ng extension. Kailangan mo talagang gawin. Kailangan mong sundin. Ang natutunan ko din kay Sir Ricky Lee, kailangan mong lunukin? Wala kailangan mong gawin. Trabaho yun Kailangan mo talagang i-push yung sarili mo to your limit. Manang hindi ideal na answer yun kasi ang ideal is kailangan mo na muna magpahinga. Pero wala
Ayun, feeling ko yun yung isa natin kailangan tanggapin na reality in a capitalist society. You have to earn. And minsan demand siya ng job mo, and so you have to show up kahit hindi mo kaya. Okay? So, may mga times na ganun, na apektado talaga yung trabaho mo. Wala kang magagawa. Minsan kailangan mo talaga i-push yung sarili mo to do it. And alam nyo, yung mga ganun, kapag pinupush mo yung sarili mo to do it, madalas hindi mo gusto yung nailalabas mo output. Kasi nga, alam mong pinilit mo lang yung sarili mo. Okay? Feeling ko kailangan nating tanggapin na may mga times na ganun talaga. May mga times na yung mga output na ilalabas natin, hindi tayo very proud of it. Pero meron pa rin naman talaga tayong, meron pa rin opportunity na bumawi. Meron pang, feeling ko meron pang space for revisions, meron pang time for, i-change mo, i-improve mo. Ang mahalaga na ipasa mo siya. Yan! Makakatulong na tanggapin natin na hindi sa lahat ng oras sobrang ganda ng mga ginagawa natin. Pero, nabasa ko rin to dun sa libro ni Sir Ricky Lee. Ay, grabe. Sobrang most mentioned, Ricky Lee. Hindi, nabasa ko dun sa libro niya na sa dami ng script na naisulat niya, may mga script dun na, hindi niya gusto. Pero lahat ng script na yon merong katiting ng kaluluwa niya. Okay? So, feel ko tayo, as creatives, as artists, actually, okay, kahit hindi kayo creative sa work natin, kahit nafe-feel natin na, shocks, hindi 100% yung naibigay ko doon kasi hindi ako super inspired doon, or feeling ko kasi I wasn't a creative, I have a creative clog, hindi yun yung full 100% ko, yun yung best output ko. Kahit ganun yung nafe-feel natin minsan sa mga nagagawa nating output, meron pa rin talagang part ng sarili natin doon, sa output na yun. May effort tayo na binuhos doon eh. Kahit sabihin mong, fuck, parang hindi ko siya napag-isipan fully, pinag-isipan mo pa rin siya. And so, palaging may next time para mag-improve, palaging may next time para gumawa ng something na baka mas proud ka. Girl who's going to be okay. And, I guess, yun lang. Yun ang feelings ko about creative clogs. And yun ang feelings ko about flop eras. Right now, actually, nahihirapan akong gumawa ng skit. Sa TikTok, meron akong ideas, pero hindi ko alam kung bakit nahihirapan akong i-execute. Actually, kasi nga alam ko na meron akong gustong ibang gawin, which is maglinis. Pero eventually, kailangan kong i-push yung sarili kong gawin yung skit na yon. Kasi pag hindi ko ginawa yun, mawawala na lang yun sa universe. So, ayun. Yun lang. Sana nakatulong kahit papaano sa inyo itong episode na to. And if you are going through it, well, yes. Take comfort sa fact na kasama nyo ako. I am going through it also. And alam ko na pag na-push ko yung sarili ko to create, magtutuloy-tuloy na yon. Thank you so much for listening to this episode. And ang question ko ay, how do you deal with creative clogs? Okay, ang sabihin ko talaga ay creative block. Kasi alam ko na kapag pinost ko siya sa Instagram, hindi magigets ng mga tao yung creative clog. So, sige, sa creative block yung ilalagay ko sa IG na engagement post. Pero yes, how do you deal with creative clogs? Baka makatulong tayo sa isa't isa, okay? Anyway, mag-join na kayo sa ating FB group, Yanni's Roommates. Huwag kayo mag-post doon na naghahanap kayo ng roommates, ha? Makakasama sa rent, ha? Hindi yun yung FB group na yun. Doon kayo mag-post ng reactions nyo to these episodes. Pwede questions nyo, or like, kapag nagpo-post ako ng updates, doon sa FB group na yon, Yanni's Roommates. Doon din ako nag-open ng Yanni's Mail kasi ang dami nag-ask eh. Tapos, mag-subscribe na rin kayo dito sa YouTube channel natin at Yanni Hatesubu. Kainis yung mga Yanni Hatesubu. Kasi may nakakuha na nung Yanni Hatesu na username eh. Anyway, dito, subscribe kayo sa YouTube channel na to. 61K subscribers na ako. And follow nyo na rin ang Yanni's Room sa Spotify. I-rate nyo kami. 5 stars. Thank you so much. And i-follow nyo na rin ako at Yanni Hatesu sa lahat ng social media platforms. Yun lang. See you this Sunday. Bye-bye. Wow! I like that episode.